Hello. Okay, sa pag-umpisa ng ating message ngayon, gusto ko lang ikwento yung experience ko sa probinsya nung nalibing na yung lolo ko. Nung palibing na yung lolo ko, naglabasan yung mga experts in pamahiin. Oh. Si Papa kasi, pabalik-balik doon sa doon sa karo, tsaka doon sa bahay eh. Sabi nung isang matanda, wag na kayong pabalik-balik, bawal nang magpabalik-balik. Di, ako naman titingin-tingin ako, ganun ba? Okay, sige. Nung umandar na yung ataol, mamaya-maya inabutan ako ng picture ng lolo ko, ikaw maghawak niyan. Bakit? Kasi ikaw ang pinakapanganay na apo. Ganun ba? Sige. Actually, ang point, kapatid, kahit na hindi ako naniniwala, sinasakyan ko as a respect. Tama po ba? Ang masama, yung naniwala ka na talaga, tapos in-apply mo pa talaga sa buhay mo. Sige, right on lang ako. Kasi pagka binara ko, pinagsabihan ko, baka mamaya maging na sila sa akin, irritable, and then mawala ang opportunity to share the gospel to them. Tama po ba? No? So, yun lang. Ino-observe ko lang. Tapos nung nailibing na yung matanda, wag nang lilingon, wag nang babalik doon sa pinaglibingan. Sabi ko, ano ba yung iniisip ko, kung ano ba yung dahilan kung bakit wag nang bumalik-balik. Tinanong ko yung isang babae ron, bakit ba bawal bumalik? Hindi ko nga rin alam, sabi niya eh. Hindi rin niya alam. Inisip ko, yan ang problema sa inyo eh. Nagpa-practice kayo, hindi nyo alam yung pinana-practice nyo. Tama po ba? Nung pag-uwi, ito na, meron nang nakalagay ng malaking planggana roon, maghuhugas daw lahat ng kamag-anak nung namatay. Parang pinaglagaan yata ng kulay green, dark green ng bayabas. May maghuhugas daw doon. Di nakita ko, nagpila-pila na sila. Ako na sa sobrang gutom ko, sumurkat na ako sa likuran eh. Naghugas ako kamay, kumain na ako eh. Mamaya-maya yung tiyahin ko lumapit. Ay! Naghugas ka na ba doon? Naghugas na akong kamay. Kumakain na nga ako, tita, sabi ko. Church, tandaan po natin, pagka ang faith natin, hinaluan natin ng mga paniniwalang outside from the scripture, ang ending niyan, faith gone wrong. Ayan, ito yung title ng ating mensahe ngayon. Faith gone wrong. Nakakalungkot, maraming believer pa rin ang naniniwala sa mga superstitious belief o yung mga pamahiin. Yan, pagka New Year, kailangan mong tumalon para tumangkad ka, kailangan mong bumili ng mga maraming bilog-bilog, kailangan mo, ano pa ba yung mga pamahiin, kailangan mong magpaputok. Yung paputok, natatawa ako eh. Kaya doon sila nagpapaputok para raw mataboy yung kamalasan. Di ba nagpapaputok sa labas? Paano pag pumasok yung kamalasan sa loob ng bahay? Kaya kailangan ng maganda application sa loob, magpaputok. Nagpaputok sa loob, nasunog yung bahay. Lalong minalas, mga kapatid. Tama po ba? So nakita po natin yung mga superstitious, mga superficial belief na yan. Actually, pag kinumbine mo yan sa faith at talagang in-embrace mo sila, alam nyo, ang faith natin magiging hybrid eh. Ayan, yung isa biblical, yung isa pamahiin. So ang ending, faith gone wrong. Ngayon, itong ikikwento ho natin ngayon, itong isi-share ko sa inyo, patungkol ito sa isang lalaki na ang pangalan ay Simon. So isa siyang sorcerer na naniwala kay Lord, nanampalataya, in fact, nagpabaptize kay Lord, sumunod kay Philip na disciple ng ating Panginoon, pero ang ending, napagalitan siya ni Peter kasi gusto niyang gamitin yung kapangyarihan ng Panginoon sa sarili niyang paraan o sa selfish ambition niya. Basahin po natin yung verses 9 hanggang 11 muna ng Acts chapter 8. Ito po ang sabi ni Luke, yung nagkwento. Now for some time, a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was something great. Ayan. Meron daw isang sorcerer o tao na nagpa-practice ng sorcery, sa ibang term, witchcraft, ayan, ano pa ba yung ibang term yan? Manggagamot sa Ilocano, kung ano pa ba yung term na diyan. Actually, ito, occult, ito nagpa-practice ng occultism, nagpa-practice ng mga black magic. At ang sabi raw, nabibilib daw sa kanya yung mga tao sa Samaria. And alam naman natin na ang Samaria, kabaliktaran yan ng Juda o ng mga Hudyo.
Kasi ang mga Samaritans, actually may mga dugong Israelites din yan, kaya lang nahaluan din sila ng mga pagan beliefs. Kaya ang paniniwala ng mga Samaritan, alam niyo ba kung ano? Mekos-mekos na pananampalataya. Totoo po yan. May biblical, may Hebraic, may pamahiin, may mga Canaanite belief. Halo-halo po yung kanilang pananampalataya. Kaya itong si Simon the sorcerer, okay lang sa kanila. In fact, hinahangaan pa nga po nila. No? In verse 10, sabi pa po dito ni Luke, and all the people, both high and low, yung mataas yung socio-economic status, mga mayayaman, tsaka yung mga mahihirap, they gave their attention and exclaimed. Biro mo ang sabi, this man is the divine power known as the great power. Grabe ang code name ni Simon the sorcerer. Ang code name niya, great power o dakilang kapangyarihan. Ayan. Sa verse 11, ito po, they followed him because he had amazed them for a long time with his magic. O nakita niyo yan? Sumusunod daw yung mga tao sa kanya kasi pinapahanga ni Simon sa pamamagitan ng kanyang mga tricks. So tignan natin yung kasalanan niya dun sa outline. Meron akong nilistang 5 kasalanan ni Simon dun pa lang sa nabasa natin. Ito number 1, witchcraft. Sorcery. Pag sinabing witchcraft, kumokonekta ka sa ibang spiritual realm apart from God para magawa mo yung mission mo. Siguro ito yung mga nakikipag-usap sa mga patay, yung mga nanguhula, yung merong mga bolang kristal na ginaganong-ganon nila. Actually, hindi lang yun yung binobola nila Pati yung ulo ng kanilang mga nagtatanong, nabobola nila doon sa kanilang mga pasabi-sabi. Ayan, Yan, ang tawag po dyan, witchcraft. Yan. So, nagpa-practice ng mga black magic. Ito pa ang kasalanan ni Simon. Arrogance. Di ba ang sabi ni, inaangat nga yung kanyang sarili. Pinapa-elibs nga niya yung mga tao. Sumusunod sa kanya. At ang tawag sa kanya, great power. Ayan. Ito pa, blasphemy. Bakit ko nasabing blasphemous yung kanyang ginagawa? Kasi inaagawan niya ng title si Lord. Di ba dapat yung term na great kay Lord lang? Pero ina-attribute ni Simon sa kanyang sarili. So in a sense, nagba-blasphemy si Simon. Inaagawan niya ng titulo yung ating Panginoon. Ito yung pang-4, deception. Panlilin lang. Ano sabi doon sa last verse? Nagpa-practice siya ng magic tricks. Actually, pag sinabing magic, di ba parang magic sarap lang yan Kumbaga parang parang gumagawa ka ng mga bagay na hindi naman pala totoo, pero pinapahanga mo yung mga tao. Nakita niyo po yung mga magicians. Di ba ano ginagawa nila? Listen to this, church. Alam ng magician na nandideceive lang siya, na hindi totoo yung tricks niya. Alam niyang talagang may pandaraya yung ginagawa niya. Ang nakakatuwa, ito, pinaniniwala niya yung sarili niya na kaya talaga niya. Ito matindi. Yung mga tao nakakakita, naniniwala rin naman sa kanya. Kaya nangyayari, ito si Simon, deluded siya. Ibig sabihin ng delusion, pag sinabing deluded, naniniwala siya na eto siya, bagamat hindi naman pala talaga siya. Tapos yung mga tao nakikita sa kanya, naniniwala din sa kanya na ipapasakay niya sa kanyang kahibangan, sa kanyang pagiging deluded person. So ito yung panlima. Nagpa-practice siya ng manipulation. Ano yung manipulation? Siguro yung kanyang mga tricks, siguro yung kanyang mga ginagawang black magics. Actually, hindi lang naman tricks yung ginagawa ni Simon Talagang meron din kapangyarihan mula sa basbas ng kaililim-laliman. Siguro sa pamamagitan ng kanyang mga tricks and black magics and witchcraft, namamanipulate niya yung tao. Kaya nga ang sabi, kilala siya doon sa Samaria, maging yung mga taong matataas at yung mga taong nasa ilalim ng socio-economic status ng Samaria. So ano nangyari yan? Meron tayong isang karakter, si Simon the sorcerer. Ito, basahin natin yung verses 12 hanggang sa pinakalas na. Ito na nangyari. But when they believe, Philip, nandun daw si Philip sa Samaria at nagpe-preach. So ito si Simon, marami siyang followers, marami siyang subscribers. Si Philip, dumating ng Samaria, nag-preach. Nag-preach ng good news about Jesus Christ and about the kingdom of God and in the name of Jesus Christ. At ang matindi kay Philip, they were baptized both men and women. So bago si Philip dumating sa Samaria, nag-preach about Jesus Christ, nagkaroon agad siya ng followers and subscribers. Men and women ang sabi, nagpabaptize at naniwala kay Lord. Sa verse 12, ito na ang nangyari. Nakita po ninyo ito, sa isang lugar sa Samaria, merong false teacher, occult
skeptic na tao, tapos meron namang man of God na nagpipreach. Ito po nangyari. Maging si Simon daw, naging believer, naging follower, at naging subscriber ni Philip. Simon himself believed and was baptized. And he followed Philip, sabi, everywhere. Ano pang nangyari kay Simon? He was astonished by the great signs and miracles he saw. Siguro naisip ni Simon, nakita niyo yung ginagawa ni Philip, pambira yung ginagawa nito, walang pandaraya, yung sa akin may pandaraya eh. Yung ginagawa ni Philip, matik, yung sa akin may rehearsal eh. Yung ginagawa niya, ito natural eh, on the spot eh. Ako on the spot, may kasabot, nandadaya ako ng mga tao eh. Nung nakita niya na si Philip, talagang legit, totoo yung anointing. Alam niyo ano ginawa ni Simon? Sinundan niya. Siguro trinotropa niya si Philip, nakikinig siya sa preaching ni Philip, pinagmamasdan niya palagi kung papaano pinatong ni Philip yung mga kamay sa mga may sakit, gumagaling. Samantalang si Simon, pag pinatong yung kamay niya doon sa pilay, gumagaling din naman yung pilay. Kaya lang yung pilay, hindi talaga pilay yun, mga kapatid. Nakikita niyo po ba yun? Yan yung mga ginagawa niya. Oo. Yung bang, kunyari may sakit, bulag, pinagaling niya, pero hindi naman talaga bulag, kasabot lang niya yung bulag. Pero yung kay Philip na nalaman ni Simon, totoong bulagin pero napagaling niya eh. Totoong pilay pero napalakad niya. Kasi sabi ni Simon, mukhang, hindi, aalamin ko kung ano nito, kung anong sikreto ng kanyang kapangyarihan. Ayan. Sa verse 14, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them. Pansinin niyo ano ginawa ni Simon? Naniwala at nagpabaptize. Biro mo may pananampalataya, bautismado, tama po ba? Kaya na ito na, nung nabalitaan ito ng Mother Church sa Jerusalem that Samaria was turning their faith into God because of the ministry of Philip, ito na, nalaman ng Mother Church, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them. Ayan, yung top 2 ng alagad ng Panginoong Jesus, pinadala po ng Church of Jerusalem patungong Samaria para tignan yung pangyayari. Ayan. Sa verse 15, when they arrived, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Sa verse 16, because the Holy Spirit had not yet come upon any of them, they had simply been baptized into the name of the Lord Jesus Christ. Actually, yung verse 15, tsaka yung verse 16, medyo merong doctrinal issue po ito. Tama po ba? Kasi po pagdating po sa Acts, ang nangyari, tumanggap muna yung mga alagad, sa kanila natanggap yung Espiritu Santo. Pero ang nangyayari po ngayon, ang biblical belief po ng mga Christian churches ngayon, karamihan, once na nanampalataya ka kay Lord at nagpabaptize ka, natanggap mo na yung kaligtasan, pati yung Holy Spirit. Actually, ang verse natin is Acts 2:38. Nung nag-preach si Peter at sabi ng mga disciples, anong gagawin namin? Kasi nakunubig sila kay Jesus Christ eh. Na-realize nila na makasalanan sila, na-realize nila na dahil kay Jesus Christ, namatay ang ating Panginoon sa pagtubos ng kanilang mga kasalanan. So ang umiiyak yung mga Hudyo at ang sabi po ni Luke, they were as if they are pierced in their hearts. So ang sabi ng mga Hudyo, nung si Pedro yung nangangaral, then what shall we do? Ano sabi ni Peter? Repent and be baptized. So nag-repent and be baptized sila. Actually, dun pa lang, natanggap na po nila yung kaligtasan, tsaka yung, Holy Spirit sa buhay nila. Pero, sa case na ito, kakaiba. Actually, may mga isolated cases in the book of Acts wherein nauna yung baptism kaysa doon sa pagdating ng Espiritu Santo sa buhay ng tao. Sa kaso ni Cornelius, sa Acts 10 yata, naunang dumating ang Espiritu Santo sa kabinautismuhan. Ganun yung mga cases eh. Pero sa totoo lang, church, ang talagang standard, yung sa Acts 2:38 na talaga nangyayari ngayon. Once na nanampalataya ka at tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, talagang nung sa bautismo, doon mo tinanggap yung kaligtasan at saka yung Holy Spirit. Pero ang tanong, Pastor, bakit nangyayari ito? Bakit nauna yung bautismo at hindi nagsabay doon sa pagdating ng Holy Spirit? Simple lang po ang dahilan dyan, mga kapatid. Alam niyo po kung ano? Affirmation and confirmation that what happened to the disciples, to the apostles, will also happen to these first converts of Samaritans. Doon lang kung nangyari yan, kumbaga isolated case lang din ito. Kasi kumbaga, sila yung mga buena manong Samaritanong tumanggap kay Lord, so therefore, kailangan mag-manifest talaga ng kakaiba ang Holy Spirit. So nabaptize sila and then saka ipinatong yung kanilang mga kamay. And of course, alam naman natin, church, na mayroong animosity ang Samaritans at mga Hudyo.
that because of the work of the Holy Spirit na medyo na-delay, nagkaroon ng pagkakataon for the Jewish leaders of the early church like Peter and John to go to Samaria to witness that God is already accepting the Samaritan in His kingdom, mga kapatid. Kaya bongacious yung dating ng Holy Spirit sa kanila, mga kapatid. So ito na po ang nangyari. Then Peter and John placed their hands on them. Pinatong ni Peter tsaka ni John yung kamay doon sa mga Samaritano. And they received the Holy Spirit. Sa verse 18, ano nangyari kay Simon? When Simon saw that the Spirit was given at the laying on hands of the apostles' hands, he offered them money. Nung pinatong ni Peter tsaka ni John yung kamay nila sa mga Samaritano, lumaki yung mata ni Simon. Ha? Matindi ito. Siguro na-realize niya, mas malupit pa pala kay Philip, si John, tsaka si Peter. Kasi, nung pinatong yung ulo dun sa mga kapwa ko Samaritano, nagmanifest ang kapangyarihan at ang Holy Spirit eh. Alam mo sabi ni Simon, nilapitan niya yung mga apostol. Babayaran ko kayo, ituro niyo sa akin yung pinagbabawal na teknik ninyo. Bayaran ko kayo, bigyan niyo rin ako ng ganyang uri ng kapangyarihan. Malupit ito si Simon, nanunuhol mga kapatid. Ano? Yun ang kinagalit ni Peter. Nanunuhol. Kaya sa totoo lang, church, ang Kristiyano bawal hong manuhol. Lalo na pag nahuhuli tayo sa mga traffic. No? O, bawal manuhol. Kung minsan ibang mga Christian, hindi ho sulang tawag yan eh. Love gift, mga kapatid. So ito na nangyari. Ano sabi ni Peter? Ano sabi pa ni Simon? And said, give me also that ability so that everyone on whom I may lay my hands may receive the Holy Spirit. Ang lupit na ito, kapatid. Babayaran ko kayo, ibigay niyo sa akin yung ganyang kakayanan nang sa gayon, ang sino mang patungan ko ng aking mga kamay, matanggap din ang Espiritu Santo. Oh, grabe ang ano nito. Actually, dito pa lang, from this verse, yung sa binasa natin, marirealize mo that Simon, meron siyang pagka-obsess sa kapangyarihan, sa spiritual powers. O, kasi alam naman natin ang background niya eh, witchcraft. Ano ho? Witchcraft. Naalala ko, actually, sino dito naka-encounter ng isang mangkukulam ngayon? Ako naka-encounter ni kaklase namin ni Jenny no college eh. Ano siya? Phil-am siya. Nung tinanong ko siya, do you believe in Jesus Christ? Oo, naniniwala naman siya. Pero anong religion mo, sabi ko? I'm a Wiccan. Wicca daw siya. Wiccan. Wicca yung religion niya. W-I-C-C-A. Sinerge ko sa internet, ano yung Wicca? Nakita ko, isa pala itong occultic religion somewhere in Northern Europe, no, na nag-originate sa England, na ibinabalik niya yung mga old pagan religion sa parang sa Norse mythology yata eh. Itong mga Wicca na ito, parang ang Diyos nila yung mga espiritu ng mga kagubatan eh. Ayan. Tapos gumagamit sila ng mga stars, yung mga symbols nila na may mga kandi-kandila, yung mga circle star na yan. Ganun yung ano nila, yung parang likuran ng thumbtacks, ganun ang mga logo yata nila eh. Nakita ko. Tapos sabi ko, ano ginagawa nyo? Nagpa-practice kami ng mga magic. Sabi ko, isip-isip ko bilang Kristiyano, mas malakas anointing ko sa'yo, tol. Ayan. Kasi yung kapangyarihan na nasa akin, walang-wala sa nasa iyo. Pinagmamalaki niya yung religion niya. Maging yung professor namin, alam na yun talaga yung practice niya. Nagpa-practice siya ng magics, ng kung ano-ano. Minsan, meron siyang pinahiram na DVD, CD sa akin. Panoorin mo to. Ayan. Sabi ko, ano yan? Basta panoorin mo. Sinalpak ko yung isang CD. Nakita ko banda. Pangalan Cradle of Faith. Sabi ko, parang ano yung pangalan niya? Cradle of Filth pala. Pangalan pa lang, sabi ko, sira ulo na, sabi ko. Tinignan ko, satanic band. Oo, hindi ko na pinanood. Sabi ko, ano ba naman to? Yung isa pinanood ko ulit, ganun din. Slipknot. Ang ingay, sabi ko. Sinuli ko sa kanya, sabi niya, ano, nagandahan ka ba? Hindi. Oh, sa'yo na lang yan, ginanong ko. Ginanong ko siya. Ano napansin ko sa kanya? Yun nga, kahit sino raw pwede nang maging Diyos. Kahit sino pwede nang maging Diyos. Basta may kapangyarihan.
So dito ko naisip, ang faith nila, kuha dito, kuha dito, kuha dito, kuha dito, nakabuo ka ng sarili mong faith. Parang thesis lang ba? Kumuha ka ng idea rito, kumuha ka ng idea rito, kumuha ka ng idea rito, pinaghalo-halo mo, ito na ang pananampalataya mo. Parang mekos-mekos mga kapatid yung sa YouTube. Tama po ba mga kapatid? Ano? Kailangan po ang faith natin hindi ganun. Kailangan ang faith natin isa lang ang source, which is the Bible and the Word of God, mga kapatid. Ayan, ano? So ito na, balik tayo kay Simon. Kinukuha niya yung anointing na meron sila Peter. Na sana sabi niya, pagka ipinatong ko yung kamay ko sa ibang mga tao, ma-receive ng Espiritu Santo. Ano ang reaksyon ni Peter? Peter answered, "May your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money." Ang sabi ni Pedro, galit na galit. Sabi niya, maparusahan ka sana, mabulok ka sana kasama yung mga pera mo sapagkat hindi mo mabibili, sabi niya ganyan, ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pera. Nakita niyo dito, church, yung galit ni Pedro? Bakit kaya galit na galit si Pedro? Unang-una, mali yung paniniwala ni Simon eh. Pangalawa siguro kung bakit galit na galit si Pedro, malamang katukayo niya, di ba Simon din siya eh, no? Siguro nahiinsulto siya eh. Kaya ka, Simon ka pa man din, magkatukayo tayo, tapos ganyan ang ugali mo. Grabe si Peter, talagang nagagalit eh. Ngayon, ano ang sagot dito ni Simon the isa? Ayan. Sabi ni Peter, "You have no part or share in this ministry." Wala kang ambag dito sa ministry namin, sa ministry ni Lord. Dahil ang puso mo ay hindi tama sa Panginoon. Kita mo, because your heart is full of wickedness, ang sabi ni Pedro. Ngayon ano sabi ni Simon? Simon Peter, repent of this wickedness and pray to the Lord. Ayan, sabi ni Pedro, humingi ka ng tawad at talikuran mo na itong kasamaang ito at manalangin ka kay Lord. Ito yung sabi ni Peter perhaps He will forgive you. Nakita niyo yung term na perhaps? Baka maaaring patawarin ka pa ni Lord. Ayan, for having such a thought in your heart. Bakit kaya nasabi ni Peter na baka maaaring patawarin ka pa ni Lord? Bakit hindi niya sinabing, surely the Lord will forgive you? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang pagpapatawad ni Lord kay Simon the sorcerer, nakabase sa kondisyon ng puso ni Simon. Kung hindi magiging tama ang puso ni Simon, hindi siya matapapatawad ni Lord. Pero kung tama ang puso ni Simon, of course, absolutely, patatawarin siya ni Lord. Kaya naman sinabi ni Peter na perhaps, medyo alanganin, hindi naman kasi alam ni Pedro kung ano talaga nasa puso ni Simon. Kaya sabi niya, baka pwede ka pang patawarin ni Lord. In verse 23, sabi pa niya ganyan, "For I see that you are full of bitterness and captive to sin." Bakit nasabi ni Pedro that Simon the sorcerer was full of bitterness and captive to sin? Bakit kaya? Alam niyo ba kung bakit? Kaya siya bittered siya kay Philip. Kasi nasapawan siya eh. Kasi mas dumami yung likers, yung followers ni Philip kaysa sa kanya. Kasi na-realize niya, legit, mas totoong-totoo, legal, spiritual, yung anointing na meron si Philip tsaka sila Peter and John. Yung sa kanya, hindi totoo. At kapag ka ang gospel talagang hinarap mo sa mga ganyang uri ng katuruan at practices, talagang malulusaw yung mga fake religion, mga kapatid. Kaya sabi ni Pedro, nakikita ko sa iyo, Simon, alam mo, punong-puno ka ng bitterness. Kasi nga, na-convict siya eh. Nakita ng mga tao na mali yung powers niya, black magic pa. Tapos ito pa, Simon the sorcerer was captive to sin, mga kapatid. Okay, sa verse 24, ito na yung last verse. Sabi ni Simon naman, "Then Simon answered, pray to the Lord for me that nothing you have said may happen to me." Sabi niya, "Peter, John, pag-pray niyo naman ako kay Lord nang sa gayon yung mga sinabi niyo hindi mangyari sa akin." Natapos na yung kwento natin, church. Pero alam niyo ba, according to some church fathers, sila Justin Martyr, sila Irenaeus, yung mga sumunod sa mga alagad, hindi raw talaga naiwala at nagkaroon ng genuine faith si Simon the sorcerer. Actually, nagtayo siya ng sarilang sekta niya, kulto niya, at talagang nung panahon daw, maging si Peter daw talagang kinakalaban niya pagdating sa mga tricks. Nakita po ninyo ito, mga kapatid.
Ito yung tinatawag kong ano yung kanina yung balik tayo sa title natin. And anyway, introduction pa lang ho yan, ano? Hindi, biro lang. Ito yung sinabi kong when faith gone wrong. Nanampalataya si Simon, actually nabaptize pa siya, pero yung kalagitnaan ng kanyang faith, may struggle, merong bitterness, merong evil, merong wickedness sa heart, ang nangyari naging pababa ng pababa ng pababa. Ano? Ngayon, tignan natin yung 4 na pagkakamali sa pananampalataya ni Simon na pwede nating matutunan dito. Ito po number 1. Simon's faith was driven by wrong motives. Bakit ko po nasabi? Nakita niya si Philip, nagpipreach ng grace, nagpipreach ng salvation through Jesus Christ. Nakita niyo bang nagrepent si Simon? Hindi. Nakita niyo bang sinabi niya na tatalikuran na niya yung occultism na practice niya? Hindi. Ang ginawa lang niya, sinundan lang niya ng sinundan si Philip, sinurveillance niya lang ng sinurveillance para may makuha siyang tricks or magic nang sa gayon pwede nang mai-apply sa kanyang cultic ministry. Ano ho? So, yung pananampalataya pala niya, hindi talaga legit and genuine. It was driven by wrong motives. Okay, anong application nito, church? Kung minsan tayo mga Christian, mga kapatid, ito po, pagka tayo ay nananampalataya kay Lord at sumusunod kay Lord, ngunit merong maling motibo, naku po, nagiging Simon the Sorcerer tayo. Tanungin ho natin yung sarili natin, why am I going to church? Bakit ako naniniwala kay Kristo? Bakit ako under sa cell group? Bakit ako sumasali sa ministry team? Ang catch nito, let us check our motives. Si Lord ba talaga ang pinunta mo sa church? Si Lord ba talaga ang pinaglilingkuran mo sa worship team? O gusto mo lang i-showcase yung galing mong kumanta, yung galing mong maggitara, yung galing mong mag-drums, mga kapatid? Kaya nga tamang-tama yung kanta natin kanina, yung heart of worship tama po ba? Okay. Pangalawa po, ayan, medyo nag-blackout yung ating LCD. Gagamitan ko na ho ng ating tricks ngayon ito. Ayan. Kala ni Simon kasi siya lang ang marunong ng tricks. Ako rin. Ayan. Okay. Pangalawa ho, na mga nakasalanan ni Simon, ayan, ito po. His faith was focused on the wrong object. Nakita nyo yan? Saan nakatuon yung pananampalataya niya? Hindi kay Lord. Sa kanino? Sa kapangyarihan. Kasi gusto niyang manatili sa buhay niya yung title na The Great Power. Ano? He is after not on the Lord Jesus Christ, but after on the miraculous signs and wonders that the apostles of Jesus Christ are performing. Hindi siya nakafocus kay Lord. Ako, naalala ko yung pananampalataya ko, yung journey ng faith ko, na totoo lang, na-convert ako sa seminary. Pero mali yung motibo ko kung ba't ako pumunta ron. Ang motibo kung ba't ako pumunta ron, alam niyo po kung ano? Pagbibigyan ko lang yung magulang ko, kasi pasaway ako eh. Pangalawa, kaya ako pumunta ng seminary, gusto ko matuto ng maggitara kasi pangarap ko, rockstar. Ang problema, nung pinapakanta na ako ng mga teacher ko sa music, ang boses ko talagang hindi talaga hindi talaga bagay talaga eh. Ano? Alam niyo ba yung boses ko, yung tipong pagkakumanta ngayon, demand na demand tuwing summer. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pag kumanta, uulan. So yun, mali ang motibo ko eh. Pero alam niyo, along the way, ng aking pananampalataya doon sa loob ng seminary, pagka nagle-lecture yung mga professors ko, yan sila Prof. Bobby, I learned about Jesus Christ. Natututunan ko, nakita ko, nalaman ko yung grace, nalaman ko yung gospel, yung mga stories, and then that was the time na nakonvict ako ng aking pananampalataya. Oo. Alam niyo, nagrepent ako kay Lord. Sabi ko, Panginoon, patawarin niyo ako kasi nagpunta ako ng maling motibo dito, pero at least, Lord, salamat dahil tinama niyo ako. Si Simon, mali ang kanyang ginawa eh. Mali ang motibo niya,
mali rin yung object nung kanyang sinasamba. Biro mo, ang nakita niya yung kapangyarihan, yung pagpapagaling sa mga may sakit, yung nagsasalita ng mga iba't ibang lengguwahe. Ang nakikita niya yung ganda yung dami ng followers ni Philip, yung napapahanga yung mga tao. Pero church, nakakalungkot kay Simon, hindi niya nakita si Jesus Christ. Tama po ba? Ano ho? Ito, Simon's faith was mere amazement and not a sign of true brokenness of sin that leads into an act of repentance and humble trust in Jesus as Lord and Savior. Kapag ka ang faith natin, mga kapatid, ang object ng faith natin, di ba dapat ang object ng faith si Lord? Pagka ang faith natin medyo nawawala na ng landas kay Lord, imbes na kay Lord ko dapat nakatingin, ang tinitingnan mo na ngayon, yung pastor, yung song leader, ang tinitingnan mo ngayon, yung magandang bisita, yung poging kabataan. Alam nyo, church, nagiging parang si Simon the Sorcerer na tayo. Kailangan wag mawala sa focus mo si Jesus Christ at kailangan si Jesus Christ, si God lamang ang object ng iyong pananampalataya. The problem with Simon was that he was too obsessed with powers and magic tricks, mga kapatid. Ano? So yan yung pangalawang kasalanan niya. Ano? His faith was focused on the wrong object. Opo, may point naman po Maganda rin naman talaga sa church yung pagandahin yung pagkakaawitan, pagandahin yung lugar ng pananambahan, pagandahin yung mga instrument, pagandahin yung preaching, pagandahin yung sistema, yung method sa church. Maganda rin naman po, mga kapatid. Pero sana ang mas makita ng mga tao, hindi yung mga ganda sa church. Kailangan ang manatiling pinakamaganda sa church, si Jesus Christ. Tama po ba, church? Ano? Pangatlong kasalanan ni Simon, kung bakit yung kanyang faith nag-gone wrong, ito ho, his faith was accompanied with wrong understanding. Ano yung maling kaisipan ni Simon? Akala niya mababayaran niya yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Actually, yung issue na yan, ang tawag ngayon dyan, simony. Kasi nung unang panahon sa church history, nagkaroon ng anomalya sa simbahan na kung saan yung posisyon, yung office, binibenta. Oo, binibenta. Siguro sinasabi ng mga, gusto mo maging bishop, eto, bumili ka nitong papel na ito, babayaran ko, paperman ko, lalagdaan ko, and then you will become a legit bishop of this church. Siyempre, yung tao, gusto kong maging bishop, gusto kong maging astig, gusto kong maging maangas, bibili ako niyan. O, bishop ako, binili ko yung aking posisyon. Ang tawag po dyan sa practices na yan, noong unang panahon sa church, simony, na kung saan nakuha po sa pangalan ni Simon the Sorcerer. Nakita niyo po yan, mga kapatid. Sino dito yung maging elder? Gusto maging elder? Ayan. Mamaya-maya, bili-bili na, baka maubusan. Hindi, biro lang mga kapatid. Ayan. Ganyan ho yung nangyari. Ganyan yung ano man yan nangyari sa simbahan. Gusto mong maging archbishop? Sige, bili-bili na, baka maubusan. Gusto mong maging deacon? Sige, bili-bili na, baka maubusan. Ganun yung ginagawa, mga kapatid. Kaya lang siyempre, yung mga bili ng papel ng deacon, sila na nakikita, ang spelling pala, demons, mga kapatid. Kaya doon sila nayari. Nakalagay sa papel, hindi deacons, demons. Biro mo, pagiging demonyo, nabili niya. Ayan, Ito ang problema ni Simon, His faith was accompanied with wrong understanding, maling theology. Di ba, alam naman natin na kapag mali ang pagkakaunawa mo sa Biblia, mali ang theology mo, nauuwi ka sa pagiging kulto. Mali ang kanyang pagkakaunawa, mga kapatid. Ano ang application nito, church? Tandaan mo natin, ano ang application nito? Tayo mga Kristiyano, akala natin, pag naging Christian tayo, pag naging Christian ako, mawawala yung mga sakit-sakit ko. Kasi, nagpabaptize na ako kay Lord. Pag naging Christian ako, alam mo na, magbabalik na ulit yung mga laman ng bulsa ko. Alam ko na, pag naging Christian ako, pag nagpabaptize ako, magiging gwapo na ulit ako. Ayan. Yan yung mga maling konsepto, mga maling pagkakaunawa sa pananampalataya. Alam ko na, pag nag-pray ako kay Lord, lalago yung aking negosyo. Ayan. Alam ko na, pag nag-pray ako kay Lord, dadami ang aking kaibigan. Ayan yung mga maling understanding sa faith, mga kapatid. Na kailangan nating i-correct.
Kasi kung ipapatuloy natin yan, ang ending ng faith natin parang kay Simon the Sorcerer. Faith gone wrong. Okay? Ano yung pang-apat na pagkakamali ni Simon? Ano? Ito po. His faith was influenced by a wicked heart. Ano sabi ni Peter? Repent of your wickedness. Kasi nakikita ko, yung heart mo punong-puno ng bitterness and sin, sabi ni Peter. His faith was influenced by wicked heart, mga kapatid. Ano ho? So, church, right now, how is your heart? Who is the object of your faith? What is your motive why you're going to church every Sunday? Kayo mga nasa worship team, tanungin ko rin kayo, bakit patuloy kayong tumutugtog pa rin kay Lord? Bakit patuloy pa rin kayong sumasamba tuwing linggo and then nag-i-effort na mag-practice, mga kapatid? Alam niyo, ang pinaka-main reason talaga natin, it's all about God. It's not about us, mga kapatid. Ano ho? So, dito na ho tayo matatapos, church. Ito yung conclusion natin. Meron akong 3 bagay na nilagay eh. Napansin ko po, man's desire for power is so powerful. Tama po ba? Nakita niyo yung kagahaman ni Simon sa kapangyarihan? Kapangyarihang espiritual, kapangyarihang itim na apoy. yung mga pinapalot ng araw eh. Yung apoy ng kadiliman. Nakita niyo po yung pag-obsess niya ron? Na maging yung dalisay na kapangyarihan ng Espiritu Santo, nais niyang i-incorporate, i-infuse doon sa kapangyarihang itim na meron siya. Man's desire for power is so powerful. Nakikita niyo ba yung mga tao na masyadong obsessed sa kapangyarihan? Gagawin ang lahat, masunod ka laang. Ayan. Talaga, oo. Nakita niyo tuwing eleksyon, di ba, ang daming mga nagpapatayan. Gusto nila maging powerful eh. Ang daming tao, mga nagsisiraan. Gusto nila maging powerful. Ang daming tao gustong umangat. Kaya ang gagawin nila, aapakan kahit sino man basta makaangat lamang. It is simply because the desire for power in our hearts is so powerful. Pero kapatid, ano sabi ng Panginoon about power? Actually, si Jesus Christ hindi nagturo ng wala siyang sinabi na maging powerful tayo eh. Ang tinuro ng Panginoon, maging great. Pero hindi great according sa sanlibutan, great according to God's sight. At alam niyo ba kung ano pagiging great para kay Lord? Magpakababa, maging servant. Ano? Kaya tama yung sabi ni John the Baptist eh, nung dumating na si Lord. Sana siya ay umangat at ako naman ay bumaba. Ayan, nung dumating ang ating Panginoon eh. He must be exalted, sabi niya ganyan, and I must be humbled down, sabi ni John the Baptist eh. Si Simon, hindi yun ang kanyang mentality, mga kapatid eh. Nung nakita niya si Lord, hindi, kailangan mas maunahan ko pa si Lord. Ano? Kasi ang balak yata ni Simon kay Jesus Christ, sapawan. Ang balak niya magtayo ng relihiyon, Simon Christ, mga kapatid. Ayan, ano? Kaya man's desire for power is so powerful. Ano? Pangalawa po, ito ho. The greatest deception men suffer is from their own opinion. Sabi yan po ni Leonardo da Vinci. Ayan. Ang pinaka-greatest deception daw natin na sinasuffer ay yung sarili nating maling kaisipan. Ayan. Church, listen to this. Dapat si Simon, nung na-realize niya na mali na yung motibo niya, mali na yung object of faith niya, dapat naglaylo na siya eh. And in fact, dapat nag-repent, nagbago na eh. Kaya nga sinabi siya ni Peter, hindi, mag-repent ka. Magbago ka. Ayusin mo yung puso mo. Ano? The greatest deception men suffer is from their own opinion. Kailangan po ang sundin natin, hindi yung sarili nating opinion and knowledge. Yung opinion ng Panginoon, yung sinasabi ng Panginoon, yung pinapagawa ng ating Panginoon. Last thing, church, ito po, pangatlo, we cannot at one time exalt Christ and at the same time show that we are great. Never na never natin dapat gawin sa church yan, mga kapatid. Yun bang humanga sa iyo ang tao dahil ang ganda ng sinabi mo? Humanga sa iyo yung tao dahil ang ganda ng pagkakaawit mo? Humanga sa iyo yung tao dahil ang ganda ng rolling mo sa drums? Gumanon pa yun.
Humangal sa'yo yung tao kasi ang ganda nung adlib mo sa gitara, yung ganong-ganong kapatid. Ano dapat hindi ho ganon? Minsan nakita ko sa mga ibang churches, lalo yung sa lilim, yung kumakanta ng lilim, hindi ko kilala eh. Pero yung backup ng lilim, kilala ko. Si Barbie Almalvis, sikat na singer nung dekada 90, during the 90s. Sabi ko, bakit kaya siya hindi kumanta nito? Kasi sikat siya eh. Ano minsan naisip ko lang ay nila yung maangat sila to the point that people will idolize them. Siya yung nasa background lang sila. Gusto nila yung ganun. Siguro yun lang ang sariling sariling opinion ko, church. Yung bang tama yung sabi ni John the Baptist eh. Yung bang he must become great. He must be exalted. At ako kailangan ko mag-fade away. Tayo po'y tumayo ngayon, mga kapatid. Bilang servant ng Panginoon, bilang naglilingkod sa church na ito, how's your heart right now? Kaya ka ba naglilingkod? Kaya ka ba nagsiserve? Para magkaroon ka ng personal prestige, personal praise, para masasabi mo na, hey, I'm a good servant of God. Tandaan niyo mga kapatid, the moment that you claim greatness, that would be the start that your faith is going into the wrong direction. Kailangan po bumalik tayo sa heart of worship. Check our motives right now. Bakit ba ako pumunta sa church? Kaya ba ako pumunta sa church dahil takot lang ako sa parents ko, nape-pressure lang ba ako? Kaya ba ako pumunta sa church kasi meron lang ako sinusundang tao sa church? Kailangan church makorek yan eh. Kailangan kaya ako pumupunta sa church kasi Lord, wala akong hinihingi sa'yo. Actually, yung iba nga, talagang iba extreme ang paniniwala about faith in Jesus Christ eh. Talagang makikipagsiksikan yan, mahawakan yung mga idols, yung mga puon. Kasi alam niyo kung ano ang paniniwala nila. Hindi, pag nahawakan ko, gagaling ako eh. Yayaman ako eh. Swertihin ako eh. Pampaswerte ito eh. Yan yung mga, actually church, yan yung idea, yung mindset ni Simon the Sorcerer. Kaya siya lumalapit sa Christianity, kaya siya lumalapit sa isang religion, kasi para makuha niya yung technique eh. Pero kapatid, Christianity, our faith, is not about technique, it's about anointing. Tama po ba mga kapatid? Tsaka sana, yung bang, sana dumating yung time na ang motive natin why we are praying, going to church, is not to ask something from the Lord. Alam niyo ba kung ano talagang motibo natin? Is to give our heart and our worship and our life into serving the Lord. Lord, kaya ako narito sa church, Panginoon, ako ang magsusurrender ng buhay ko ngayon right now. Sino dito yung gustong lumapit kay Lord right now? Yung willing mong isurrender na ngayon yung buhay mo, kapatid. Kapatid, ako naman nananawagan, I challenge you. Lumapit ka ngayon kay Lord. Lumapit ka, pero kailangan ang motive mo. Lord, it's all about you, it's not about me. Si Simon lumapit kay Lord, hindi, it's about me, not about you, Lord eh. Kaya kailangan ngayon, Lord, hindi, patungkol ito sa'yo, yung pagsuko ko ng buhay. It's all about you, Lord. Naalala ko si Buboy nung buhay pa. Favorite song niya to eh. Itong Heart of Worship. Alam naman natin si Buboy na meron siyang speech impaired. Ano siya eh? Speech impaired. Yung bang, di ba nag-i-stutter, nabubulol. Pag kinakanta niya ito, yung lalo na yung It's All About You, ang kanyang pronunciation, Solabas You eh. Parang German eh. Sabi ko, boy, parang German yung version mo ah. Hindi. Ito yung kanta ko kay Lord. Noong una natatawa ako, pero nung katagalan na tinitignan ko siya, ito yung pusong hinahanap ni Lord. Kahit mali yung pronunciation, kahit mali yung tono, kahit na yung kumakanta, sabi natin may pagka-special child, pero ito yung tibok ng puso niya eh. Sabi niya, Solabas you, Lord. Sabi ko, grabe, Lord. Sabi ko, kahit itong simpleng batang ito, tinuruan mo ang pastor kung paano pabalikin ang puso sa heart of worship.
Sabi niya, palagi niya sinasabi sa amin ni Kuya Ricky, sila dyan, Sola Basyo, gumagano'n siya. Sabi ko, grabe boy. Sabi ko, talagang heart of worship yung tugtog mo. Hindi, sabi niya, ito favorite song ko para kay Lord. Ito favorite song ko para kay Lord. Tandaan niyo, church, always sana, let us be reminded na kapag alam niyo ba yun, yung pagka ini-elevate na nung kalaban, yung pride natin, yung estado natin sa buhay, kailangan lagi natin maalala si Lord. Sa buhay ko, Lord, it's not about me, but it's all about you. Okay, tayo po yung manalangin. Father, thank you so much again for reminding us, Panginoon, na sana, Lord, yung aming motives, yung object ng aming worship, yung aming understanding about you, Panginoon, ay huwag magaya kay Simon the Sorcerer, na punong-puno, Lord, ng bitterness and selfishness. Na, Lord, ang puso namin, Panginoon, maging dalisay kagaya ng puso ng inyong bugtong ng anak na si Jesus Christ. Na bagamat Diyos siya, Lord, talagang nagpasubmit siya, Panginoon, sa nais po ninyo. At maging sa cross ng Kalbaryo, Father, nagpasubmit siya at napako dahil sa aming mga kasalanan. Na, Lord, ang buhay namin, Panginoon, from now on, mawala na from selfishness into selflessness, Panginoon. From self-centeredness into Jesus, God-centeredness, Panginoon. Patawarin niyo ho kami, Panginoon, kung namali ho kami ng motibo. Kung namali kami ng pangunawa, Panginoon. And I pray, Father, that from now on, Lord, palagi kaming mananambahan according, Lord, dun sa pusong nais ninyo, Panginoon. Na, Lord, huwag kaming magaya kay Simon the Sorcerer na na-obsess sa kapangyarihan, sa status, sa palakpak ng tao, na, Lord, maging kagaya kami ni Jesus Christ, O Lord, ni John the Baptist, ng mga alagad na ibinaba ang sarili upang masundan ka lamang, Panginoon. Salamat, Father. Salamat, Lord. Linisin niyo po ang aming puso, Panginoon. Father, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.